At saka ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal kasi pawala yun sa mga baho, sa mga sa kanal ng sa baboy, yung babuyan. Noon nagbubuntis ang baboy ko, hindi ko ang isa ginagamitan ko lactobit, ang isa wala. Yung isa sir na ginagamitan ko lactobit, binigay niya ang anak 16. Ang isa 8 lang, walang lactobit yun. Kaya meron akong commercial page pero linagyan ko kada kain ng baboy, lagyan ko ng lactobit. I train dogs. Since 2010, I have been religiously using Lactovet, the product for their drinking. I can put it in their food. I just choose because you cannot give so much in a day. Immune system is better so they don't get sick. After 3 days, you would see changes like poop will not be that smelly. And then their pee will also not stay that strong. And then their body smell is not that strong. I recommend it to my clients as a cleaning agent for their cages and for areas they poop and they pee. I also spray it on the area to prevent flies, to prevent smell, especially for indoor dogs. Indoor dogs have a problem with the couch, the smell of the area. So upon spraying Enzumo, all the smell's gone. Ginamit rin namin sa mga doon sa mga kanal, yung babuyan kasi pawala yun sa mga baho. Ginamit rin namin doon sa vermicomposting, sa substrate para sa vermiworm, para pagkain nila. Madali lang yung mabulok yung mga dahon at saka yung mga vermiworm, ganado ang pagkain nila. Tumaba yung lupa namin. At saka marami yung maraming saha ng saging. Doon, hindi masyadong mataba. Every week, mag-spray ako ng lactoplant at saka yung maliit pa ang puno. Ma-sprayhan mo, kaya bumilis ang tubo ng pananim. Ang bunga sir, matamis na matamis. Lumaki kita sir. Kasi noon masyadong tagtuyot. Kasi mahina ang ulan doon, saka yung irigasyon, mahina ang tubig. Tapos in-apply yung lactoplant doon, nakaani sila ng 140. Dati, yung isang hektarya, kumukuha lang po kami ng 80 kaban na palay. Tagtuyot pa noon. Tapos, yung nag-advance ang ripening ng ang maturing stage ng palay. Nag-advance siya ng 10 days. Yan nataka nga ang technician doon na ang kanilang yung kapit taniman nila hindi pa na harvest. Yung in-applyan ng lactoplant nag-advance talaga ng 10 days ang pag-ani noon. Mga 40% talaga ang nag-improve sa kanilang kita. Kasi pag gumagamit ka talaga ng mga chemical na abono, talagang mas mataas. Kasi samantala yung sa lactoplant i-apply mo lang 3.6 liters naman yan. Ang price lang noon, mas katamtaman lang kaysa mga produkto na gamit ang komersyal na fertilizer. Sa isang spray load, ay 16 man lang natakip
ng lactoplant ang kandon tinitimpla. Matagal na ginamit namin yung lactoplant. Ina-apply namin dito sa cacao farm namin. Sa lactoplant, mag-spray kami ng foliar spray. Ginamit ang lactoplant every 15 days. Kailangan musubol na yun. Nindot ang iyahan. At saka makatabang po sa pagpabuwak sa kakao. Gawa sa putas nga mo ang fertilize. Ang spray po sa lactoplant makatabang sa pagpabuwak sa kakao. Bago pa ito mga kakao namin, mga 1 year and 6 months. Pero meron ng maraming bulaklak. At saka meron na rin bunga na mga iilan. Kasi ang kakao, mga 2 years, yun magbunga ng marami. Kung hindi namin ginamit ito, posibleng wala ang mga bulaklak na ganun. Gumamit na kayo ng lactoplant para sa inyong taniman. Baho ng paligid nyo, gumamit kayo ng ang insumo. Para sa inyong mga hayop, gumamit kayo ng lactobit. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 8:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon.
Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa itong mga balita din sa tuang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon. Makikuban kaninyo hangtod ta sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Ining adlaw karon nga Huwebes. Pizza 20 na. Ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw nagtan-aw nining atong programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubanay ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo mga labing uhing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, mga balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug sa labing uhing kahimtang salakat sa panahon. Mga balita nga dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong Lacto Puffy. Gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyong mabati pinagi sa to ang mga partner station nga nakahook up na to karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinagis 95.3 One Heart Radio, DYAJ. Mabati sabta pinagis 102.9 South Radio. Mabati og makita ang ato ang Sibya tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live kita karon sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Sa wa pa maka-follow, amo kamong gidapit sa pagsunod sa tuang mga tulumanon, mga programa, mga labing uwahing kahimtang sa panahon, mga balita dinhi sa pinagi sa pag-follow sa tuang Facebook page Bantay Radio Cebu. Arita sa to ang mga headline karong buntaga. Bantay Balita ngayon. Headlines. Uluhan sa to ang mga balita. Manag-uyab nga kasluno na unta, patay. Human madisgrasyas barangay Busay ning Dakbayan sa Sugbo. Buntis nga estudyante gidunggab ang iyang ex-boyfriend tunga-tunga sa ilang panaglalis. Governor Pam Baricuatro ng apod-apod ug ayuda sa mga biktima sa Bagyong Tino dito sa Dakbayan sa Mandaue. Mayor sa lungsod sa Katigbian ni Tanya og usa ka gatos ka libo ka pesos nga ganti nunot sa nadawat nga hulga sa ilahang eskwelahan. Sa kauluhan, comprehensive accounting ug inventory sa tanang mga giisyong armas ngadto sa mga kawani sa BOC. Gimando ni Komisyoner Nepomuceno sa gawa sa nasod. Franz Mirisbak sa Iran. Mandawi City Council gustong ipaimbestiga ang mga anti-vax post. Sa sports, Strong Group Pilipinas nagpakita og agresibo nga kadaugan batok sa South Korea. Bila Padilla, mibalik ang gana sa pag-arte. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita ngayon. Headlines. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lacto Puffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lacto Puffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains.
Ang pag-inom og Lacto Poppy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Poppy and bring health into your home. Health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit dito nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Awag na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Bantay Balita. Alas 8:09 na sa kabuntagon mga igsoon, narita sa detalye sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Local news. Manag-uyab na matay human madisgrasya ang ilang gisakyang motorsiklo. Patay ang manag-uyab nga kasluno na unta. Human mibangga sa concrete post ang ilang gisakyang motorsiklo samtang nanaog gikan sa Cebu Taps Road. Himutang sa barangay Busay ning Dakbayan sa Sugbo. Gila mga biktima nga sila si John Mike Buyunas, 27 anyos. Din sa mo'y nagmaniho sa motorsiklo ug ang ihang angkas nga iyang hinigugma nga si Rose Ann Hermoso, 25 anyos. Gidala pa sila sa ospital alang sa pagpatambal. Apan gideklarar sila nga dead on arrival sa doktor. Base sa CCTV footage, nawadaan og control ang motorsiklo samtang misuway kini og likay sa usa ka sakyanan nga misulod sa ilahang lane dihang nagliko sa kurbadahon nga bahin sa dalan. Tungod niini, nawadaan og control ang driver, kusog nga mibangga ang motorsiklo sa concrete post. Bantay Balita. Laing aksidente sa kadalanan, ambulansya og taxi nagbangga. Nagkabangga ang ambulansya nga maghatod unta og pasyente ngadto sa usa ka taxi nga paingon mo grahe. Nahitabo ang maong insidente alas 3 pasado kaganinang kadlawon kagahapon sa kadlawon Agosto 19 dito sa Maydalan, P. Del Rosario Street, corner Hungkira, Dakbayan sa Sugbo. Sa inisyal nga impormasyon, nagsubay ang ambulansya sa dalan P. Del Rosario diin gikan kini sa barangay Mabulo kay nagkuha og pasyente nga gidunggab og dalhon unta kini paingon sa Cebu City Medical Center. Samtang ang taxi gikan sa Hungkira ug mulahos kini sa atbang kay padung na unta mo garahe human sa iyang biyahe nga panggabi. Matud sa driver sa ambulansya, kalit nga nisulod ang taxi sa intersection, hinungdan nga naalanganin na siya pagliko. Nangatarungan sab ang taxi driver na anaa siya sa go signal ug wa siya makabantay sa ambulansya sang litwa kini nagwangwang. Sa pagkakaron, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente. Bantay Balita.
CCTO naka-issue na og kapin 2,000 ka citation tickets sa Bantal Discipline Zone sulod sa duha lang ka semana. Naka-issue na ang Cebu City Transportation Office o CCTO og 2,082 ka traffic citation tickets sa Bantal Discipline Zone sud lang sa duha ka semana. Sukad kini gipatuman niadtong Agosto 5. Sa datos gikan niadtong Agosto 5 hangtod Agosto 18 atol sa unang adlaw sa implementasyon, mao'y pinakadaghan nga naka-issue og citation ticket ang CCTO nga niabot ngadto sa 296. Sagad na angkon nga kalapasan sa mga nadakpan, mao ang paglapas sa solid lane, walay helmet, paghunong sa non-stopping area, pagsulod sa entry zone ug pagkanaog ug pagpasakay sa pasahero sa dili designated nga mga areas. Gisundan kini niadtong Agosto 11 nga dunay nadakpang 205. Samtang base sa datos niadtong Agosto 16, adlawng Domingo, mo'y pinakagamay nga citation ticket nga naka-issue sa CCTO nga naa lamang sa 94. Kung doon na ba'y posibilidad nga dili una pabayron sa ilang citation tickets kadtong mga nadakpan, tungod kay naa pa kini sa experimental stage, tubag ni Kinit Shazar, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibal nga tun-an pa kini sa Dakbayan. Bantay Balita. Buntis nga estudyante gidunggab ang iyang ex-boyfriends tunga-tunga sa ilang panaglalis. Usa ka 23 anyos nga buntis nga engineering student gikan sa Iligan ang giingong midunggab sa iyang 26 anyos nga ex-boyfriend atol sa ilang panaglali sa usa ka Airbnb sa Cebu. Suma pa sa report, miadto sa Cebu ang estudyante aron isulti ang ihang kanhing partner nga buntis na kini. Apan misamot ang ilang komprontasyon, human giingong gi-question sa lalaki ang ihang pagkaamahan ug misalikway kini sa responsibilidad. Matud pa sa estudyante, nahimong pisikal ang ilahang panaglalis ug giingong gipasakitan siya sa ihang ex-boyfriend. Sa maong insidente, nadunggab niya ang lalaki gamit ang kutsilyo. Gidala ang lalaki sa ospital alang sa medical treatment, samtang gidakop ang estudyante og giandaman og angay nga kaso batok niini. Bantay Balita. Alas 8:16 sa Kabuntagon, dawat og report gikan sa gawas. Ipangunahan ni Cebu Governor Pamela Pam Bariccuatro ang pag-abli sa Dapdap Mulaw Diversion Road dito sa lungsod sa Compostela, amihanang bahin sa probinsya. Detalye sa mong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Daghang salamat ug good morning Kabantay Ramer. Gipangunahan ni Cebu Governor Pam Bariccuatro ang pag-abli sa Dapdap Mulaw Diversion Road sa lungsod sa Compostela sa amihanang pahin sa probinsya. Ang maong 250 meters nga dalan gituyo aron mapalambo ang akses paingon sa tutu ka Bukirang Barangay sa lugar human naguba ang kanhi nga dalan sa probinsya tungod sa baha nga dala sa bagyong Tino. Ang dalan gidunar sa pamilyang Natad Kanen isip paagi sa pagtabang sa ilang mga silingan ug paghatag og balik sa komunidad. Gipahibaw usab ni Governor Bariccuatro ang pagmugna og task force nga gitahasan sa pagmonitor sa mga dalan sa probinsya aron masiguro nga magpabilin kining maagian ug mapahimuslan sa hingpit sa mga Subuanon. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Atong oras alas 8:18 na sa Kabuntagon. Gipanguluhan ni Governor Pamela Bariccuatro ang pag-apod-apod sa calamity assistance sa mga pamilyang naapektuhan sa bagyong Tinos Dakbayan sa Mandawi. Katuyuan ini mao ang paghatag og relief ug suporta samtang nagpadayon sa
bangon ang og pag-ayo sa ilahang kinabuhi ang mga biktima. Gipasalig sa Kapitolyo ang padayong pagbarug uban sa mga komunidad o paghatag og tabang sa mga sugboanon nang inahanglan panahon sa kalamidad. Bantay Balita. Dawat taglaing report gikan sa gawas, top 10 most wanted sa Central Visayas na sikop didto sa Bohol. Detalyes mo ang balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga Kabantay Radyo, nadakpan ang usa ka wanted person nga giapil sa top most wanted person sa Central Visayas ug gitubang ang kasong qualified rape sa ka koordinadong operasyon sa pulisya sa Burgos, Talibon, Bohol. Giilang nadakpan nga si alias Janjan pinaagi sa pagserbisyo sa warrant of arrest nga gipahigayon sa mga personay sa Regional Mobile Force Battalion, Regional Intelligence Unit 7, Bohol Provincial Intelligence Team ug Trinidad Municipal Police Station. Ang warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 101, Talibon, Bohol niadtong Mayo 25 tuig 2022 pa ug walay girekomendar nga piyansa. Human sa pagkadakop, temporaryong gibilanggo si alias Janjan sa custodial facility sa Talibon Municipal Police Station samtang naghuwat sa iyang pagkatubang sa issuing court. Sa laing bahin, mga Kabantay Radyo, gidayeg ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Arnold E. Abad ang mga operating unit tungod sa ilang koordinadong pagpaningkamot nga misangpot sa pagkadakop sa usa ka wanted person. Nanawagan usab si Abad sa publiko nga ipadayon ang kooperasyon sa kapulisan pinagi sa paghatag og tukma ug kasaligan nga impormasyon nga makatabang sa pagpangita sa mga wanted persons ug pagpugong sa kriminal nga kalihukan. Ang operasyon kabahin sa padayon nga pagningkamot sa Piero 7 sa pagpaligon sa intelligence gathering, inter-unit coordination ug police community cooperation sa pagdakop sa mga wanted persons. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 8:20 na sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tuang mga balita. Mayor sa Katigbian ni Tanyag og 1,200,000 ka pesos ganti nunot sa nadawat nga hulga sa ilang eskwelahan. Ni Tanyag si Katigbian Mayor Benji Oliva ngadto sa makahatag kaniya og impormasyon kabahin sa nang hulga sa Hagilanan High School nga nahimutang sa maong lungsod ingon man lain pang mga tunghaan nga nahimutang sa kasikbit nga lungsod sa Balilihan sa lalawigan sa Bohol. Padayon ang pakigalayon sa mayor ngadto sa mga otoridad labot sa usa ka social media post nga naghulga sa maong mga eskwelahan sa naasoing lungsod. Nagkanayon si Mayor Oliva nga human ihang nasayran ang maong hulga. Nakigalayon dayon siya sa kapulisan aron kini maimbestigahan nga ipangunahan ni Katigbian PNP Chief Police Major Jesus Dalien Jr. Si Dalien nimando ngadto sa PNP Cybercrime Investigation ug nipa-deploy na usab og mga police personnel sa eskwelahan nga nakadawat og pagpanghulga. Nagkanayon ang mayor nga dili na nila threats against our schools will not be taken lightly. Bantay Balita. 5.2 magnitude nga linog mitayog sa Davao Occidental. Gitayog sa magnitude 5.2 nga linog ang Balut Island, Sarangani, Davao Oriental kagahapon sa alas 7 sa kagabhion. Nasinati sab ang sa ang maong pagtayog pipila ka mga lugar. Intensity 3 sa General Santos City, Malapatan ug Kemba, Sarangani. Intensity 2 sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 1 sa Kidapawan City, South Cotabato ug Davao del Sur. Bantay Balita. Duha ka tawo nga nangahoy na stranded sa Carugay River. Giluwas sa mga rescuers ang duha ka individual nga na-stranded sa tunga-tunga sa Caguray River sa Magsaysay, Occidental, Mindoro. Gikan pa sa nga nangahoy
Ang duha dihang kalit misaka ang level sa tubig sa suba. Hinungdan nga wa sila makabalik sa daplin. Dali silang gitabangan sa mga rescuers ug luwas nga nakapagawas gikan sa maong suba. Bantay Balita. Alas 8:22 sa kabuntagon dawatag report gikan sa tuang kauban sa gawas. Natad sa agrikulturas lungsod sa Valencia gipaligon. Detalyes mo ang balita ipadangat pinagi sa tuang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayaram sa nga balita karong buntaga. Ang lokal nga gobyerno sa Valencia nga gipanguluan ni Municipal Mayor Edgar Tevez Jr. miabi-abi kang Mr. Rolando Alec, agriculturist, Mr. Christian de la Torre, ugikan sa Department of Agriculture, Negros Island Region, alang sa Osaka courtesy meeting niya. Ang maong courtesy meeting nagsilbing oportunidad aron na papalig-on ang koordinasyon o kolaborasyon tali sa Department of Agriculture o sa LGU sa Valencia alang sa pagpalambo sa mga programa o serbisyo sa agrikultura alang sa mga lokal nga mag-uuma. Pinagi sa padayon nga panag-uban o panaghiusa, ipadayag sa duha ka partido sa ilang pagsalig, pagsuporta sa malungtarong kalambuan sa agrikultura o sa pagpalambo sa panginabuhian o kaayuhan sa komunidad sa mga mag-uma sa lungsod. Mao ito nagkalap ng balita karong buntaga kabantayaram sa dili pa atong pasalamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action ano kadiri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Mao kato naglangkob sa atong mga balitang lokal karong adlaw. Mayong buntag may pagtan-aw Julius Gonzaga Kadungog. Good morning sab Ma'am Gemma Sulana Sulon. Balik ta karong taud-taud alang sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Parate, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman Mayo ang pag-ailang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Cebu's agricultural challenges are structural.
Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Bantay Balita. Alas 8:28 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Comprehensive accounting ug inventory sa tanang giisyu nga armas sa mga kawani sa Bureau of Customs. Imando ni Commissioner Nepomuceno. Imando na ni Bureau of Customs kon BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang comprehensive accounting ug inventory sa tanang armas nga giisyu sa mga kawani sa naasuing bureau. Gitahasan usab ang mga concerned units nga i-review kung nisunod ba kini sa tanang polisiya sa BOC o sa mga existing issuance bahin sa gun safety, firearm custody, transport, carrying, storage ug safekeeping. Kininunot sa relief ug preventive suspension nga gipatuman sa usa ka BOC Customs Police personnel nga nag-iya sa armas nga gingong gigamit sa estudyante nga namusil sa Ateneo de Manila di Zamboanga University Junior High School. Kinahanglan iduso ang compliance report sa tanang concerned unit sud sa 24 oras. Hugot sab ang direktiba sa Bureau sa tanang concerned personnel nga makigalayon og mo-cooperate kini sa gihimong investigasyon sa mga otoridad. Ipaniguro usab sa BOC nga magpabilin kining committed sa accountability ug transparency aron masiguro nga dili na masubli pa ang naasoing insidente. Samtang nipadangat na usab ang Bureau of Customs ug pahasubo ngadto sa pamilya sa mga ugmahal sa kinabuhi sa nakalas sa nahitabong shooting incident. Bantay Balita. Alas 8:31 sa kabuntagon, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Maria Teresa Humatay. Good morning, Sab. Konsehal Russell Carion. Good morning, Mad Saldua Yuma. Watching from Malhiao, Badian, Cebu. Suspect sa shooting incident sa Zamboanga. Posible kunong na-impluwensyahan sa duwa nga Roblox. Posible matud pa nga na-impluwensyahan sa duwa nga Roblox ang Child in Conflict with Law, CICL, na mao'y nagpaluyo sa shooting incident sa sud sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City nga nikalas mismo sa kinabuhi niini og laing usa ka grade 10 student. Matud ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya nga dunay nakakita sa maong CICL nga nagduwa og Roblox apan di pa kini makumpirmar sa DILG sanglit nagpadayon pa man ang forensic examination sa gadget sa maong CICL. Kalabot niini dugang pa ni Rimulya nga base sa pattern sa gihimo sa CICL nga gibutang pa gani sa usa ka website aron i-livestream ang iyang gihimong krimen daw na radicalize matud pa ang maong bata. Si Rimulya nagkanayon sa ihang tan-aw gi-recreate sa maong CICL ang sitwasyon nga nakita niya sa video games sa tinuod nga kinabuhi. Bantay Balita. Good morning, Ma'am Rachel Folmer.
50 ka mga insidente nga nalambigit sa mga CICL sa nasod, sa mga tunghaan. Mo'y natala sa Philippine National Police. Niabot na og 50 ka mga insidente ang natala sa Philippine National Police na naglambigit sa mga child in conflict with the law kon CICL sa nasod sa sud sa mga tunghaan. Ang maong tala nagsugod ni adtong Hunyo 16 hangtod sa kasamtangan. Sa maong datos, pinakataas ang insidente sa bomb threat nga dunay 26 ka mga panghitabo ug gisundan kini sa shooting threat nga dunay 12 ka mga insidente. Bantay Balita. Pagpakatap sa picture og video sa Zamboanga school shooting incident, adunay kalapasan sa balaod matud pa sa DSWD. Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD ngadto sa mga nagpadayon og share og repost sa mga graphic photo ug video sa nahitabong school shooting dito sa Zamboanga. Matod sa DSWD nga ang pagpakatap ug pagpakita sa naong o identity sa mga bata, mapabiktima man, saksi o mismong minor nga nalambigit sa insidente o sa kini kakalapasan sa Special Protection of Child Against Abuse o Republic Act 7610. Bantay Balita. May pagtanaw Kads Robles. Good morning sa tanang mga taga-poblasyon Asturias. Labi na diya sa Consuelo Beach Resort. Mga tunghaan ang ayang makabaton og psychological wellness program aron malikayan ang mga violence matod pang Vice President Sara Duterte. Nihatag sa iyang opinyon si Vice President Sara Duterte kalabot sa pagbaton og psychosocial wellness program sud sa mga tunghaan. Subay kini sa iyang pagbisita kaghapong adlaw sa mga estudyanteng naangol sa shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus. Ipamahayag sa Vice Presidente nga gawa sa anti-bullying program sa sud sa mga eskwelahan, dapat adunay himuong monitoring sa mga tinunan sa mga school personnel. Bantay Balita. Senador Chis Escudero gihimakak nga giawhag niini ang pipila ka mga senador nga ipa-convict si Vice President Sara Duterte. Himakak ni Senador Chis Escudero ang pasangil nga matud pa nag-awhag siya sa mga kaubang senador nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte kinsa nagatubang karon og impeachment complaint. Matud ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, iyang gipangutana si Escudero kalabot niini og nikatawa lang matud pa ang presiding officer. Dugang pa ni Tungol nga gipangutana sab niya si Escudero kung nganong nangutana pa siya kalabot niini bisan pa man og matud pa nakahibaw siya nga dili tinuod ang maong isyu. Bantay Balita. Vice President Sara Duterte gustong ipadali ang proseso sa impeachment trial. Gustong mapadali ni Vice President Sara Duterte ang proseso sa giatubang niining impeachment trial. Taliwa ning duha ka adlaw nga gikansilar ang pagtaral tungod sa nasinati nga dili maayong panahon sa kauluhan gumikan sa hangin nga habagat. Ipadayag kini sa Vice Presidente atol sa ihang pagduaw sa Zamboanga City human sa nahitabo nga pagpamusil sa usa ka estudyante sud sa Ateneo de Zamboanga University kaghapong adlaw. Dugang pa sa Vice Presidente, i-insister niini nga dili na kinahanglan ang ihang pagtambong sa maong trial. Sanglit gitugyan na niya kini sa ihang defense team na iyang gihulagway nga dako siyag pagsalig. Gihulagway usab ni Vice President Sara Duterte nga igo na ang ihang defense team pagpresentar kaniya sa maong trial. Bantay Balita.
Alas 7:30, alas 8:37 sa Kabuntagon. Good morning, Chanel K. Taborada. Good morning, Sab. Agaw, Joseph Salunoy. Orly Gutisa ni bakwi sa ihang testimonya batok kang Romualdez. Gibawi sa kanhi sundalo nga si Orly Gutisa ang iyahang naunang pamahayag nga siya kuno ang nagdala sa mga malita nga adunay kwarta ngadto sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gawas kang Gutisa, giingong tulo usab ka kanhi bodyguard ni Saldico ang mibakwi sa ilang naunang mga pamahayag. Matod ni Gutesa, giingon sila ni Senador Rodante Marcolita ug kanhing kongresista Mike Defensor ang naglambigit sa iyahang pag-atubang sa Senate hearing. Din gingong adunay saad nga kwarta ug scholarship alang sa ihang mga anak isip kapalit. Samtang gisulayan pa sa media nga makuha ang panig ug tubag ni Marcolita ug Defensor bahin sa maong aligasyon. Bantay Balita. Good morning, April Justin Salunoy. Ian Pix Aliviado, good morning. Alternative work arrangement sa mga trabaho sa gobyerno ug alternative modes of learning. Padayong ipatuman sa NCR ug sa 17 ka mga probinsya. Karong adlaw. Padayong ipatuman karong adlaw Agosto 20 ang alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa Metro Manila ug sa 17 ka mga probinsya tungod sa gilaumang kusog nga pag-uwan nga dala sa epekto sa hanging habagat. Gipatuman ang maong inisyatiba sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Batangas, Cavite, Rizal ug Occidental Mindoro. Matud pa sa Malacañang nga kinahanglan nga mapatuman og laing work arrangement ang mga government office tungod sa hulga ug pagbaha ug problema sa biyahe. Bisan pa man ini nagpadayon ang operasyon sa mga ahensyang maghatag og health services, disaster response ug uban pang vital services. Alang sa mga tunghaan, ipatuman usab ang alternative learning modes ug uban pang pamaagi aron mapadayon gihapon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Gawas na lang kung aduna pay laing direktiba ang mga lokal nga mga opisyal. Mamahimo usab nga mo implement og localized suspension sa klase ingon man sa trabaho ang mga local chief executive ug uban pa sa uban pang mga lugar nga apektado sa daotang kahimtang sa panahon. Bantay Balita. Alas 8:40 ang takna sa Kabuntagon. Mautoy naglangkob sa ato ang mga balitang sa kauluhan. Sa ato ang pagbalik mga balita sa gawa sa nasod, sa sports ug sa showbiz. Lakip ang kahimtang sa lakat sa panahon. Ato sang paminawon kining mga pahinumdom. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health.
At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lacto-Fapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lacto-Fapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lacto-Fapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Fapi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Fapi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Fapi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Fapi food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Fapi, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Fapi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Fapi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Fapi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Fapi, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Fapi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon. World News. France mirisbak sa Iran. Papahawaon sa France ang duha ka diplomat sa Iran sa umaabot nga mga adlaw isip direktang tubag sa pagdetain sa pagpanghadlok sa duha ka kawani sa embahada sa France didto sa Tehran niadtong miaging bulan base sa pamahayag ni Foreign Minister Jean-Noel Barrot. Dugang paniini nga formal nang gipahibalo ang desisyon ngadto sa embahada sa Iran kinsa gipatawag sa Quai d'Orsay
Nahitabo kini nga lakang usa ka adlaw human gideklarar sa tiran ang duha ka diplomat sa France nga persona non grata ug gidid-an sa pagbalik. Ang orihinal nga insidente nahitabo sa gabi niadtong Hulyo 19. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Health News. Balik ta dinis ato alang sa balita may labot sa kahimtang sa panglawas. Nangayo og investigasyon ang Mandawi City Council kabahin sa mga social media post nga gingong nagpaluyo o nagdili sa mga nagpaluya o nagdili sa ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga anak. Kini samtang nagpadayon ang measles rubella vaccination campaign sa syudad ug nagpabiling ubos ang turnout sa mga bata nga nagpabakuna. Gitanaw sa konseho ang pagpanginhanglan nga masusi ang maong mga post aron mahibal-an kung adunay misinformation o disinformation nga nakaapekto sa desisyon sa mga ginikanan o sa vaccination drive sa syudad. Giyawhag ang mga ginikanan nga mangita og hustong impormasyon gikan sa health authorities o licensed healthcare professional bahin sa rubella o sa vaccination. Bantay Balita. Gikabalakan sa Department of Health nga mag-measles outbreak tungod sa kaubos sa datos sa mga nagpabakuna sa Central Visayas. Matod ni Dr. Faith Coraraton, Medical Officer 3 sa Department of Health Region 7, nga sa 630, 214 ang ilahang target, anaa pa lang sa 12% ang nabakunahan sa mga batang nag-edad og 6 ngadto sa 59 ka buwan. Tinguha nilang 95% ang ilahang mabakunahan tungod kini sa usa ka bata. Tungod kay kung ang usa ka bata magkatipdas, makatakod kini sa 16 ngadto sa 18 ka mga bata. Usa sa ilang gitanaw nga rason tungod kini sa mga sayop nga impormasyon kabahin sa vaccine nga nikatap online nga nakahatag na hinuon og kahadlok sa mga ginikanan ug dili na pabakunahan ang ilahang anak. Gihimugatan sa DOH-7 na luwas ang vaccine nga ilang itusok sa mga bata ug makapalig-on kini sa panglawas. Bantay Balita. Nakakuha si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og 55% nga dissatisfaction rating, samtang nakarecord si Vice President Sara Duterte og 55 satisfaction rating base sa pinakabag-ong WR National Poll Philippine Public Opinion Monitor issue number 10. Sa survey, 36 sa mga respondents ang positibo sa performance ni Marcos, samtang 35% ang nagpahayag og dissatisfaction sa performance ni Duterte. Ang nationwide survey gihimo gikan Hunyo 9 hangtod 16 pinaagi sa face-to-face interview sa 1,432 ka Filipino adults gamit ang nationally representative sample. Ang resulta nagpakita sa nagkalahi-lahi nga public perception sa performance sa presidente ug vice presidente sa maong survey. Bantay Balita. Arita sa paugnat sa kusog. Strong Group Pilipinas nagpakita og agresibo nga kadaugan batok sa South Korea. Gipildi sa Strong Group Pilipinas ang South Korea sa score nga 113-87 aron makabawi sa ilang kapildihan sa opening game ug magpadayon ang ilahang winning streak ngadto sa 4 kasunod-sunod nga kadaugan. Sa maong dominante nga performance, padayon ang Strong Group Pilipinas sa ilang kampanya sa 2026 William Jones Cup didto sa nasud sa Taiwan. Bantay Balita.
Arita sa balita sa showbiz. Bila Padilla, may balik ng gana sa pag-arte. Ganagana sa diining pag-arte dong kinon. Miingon si Bila Padilla nga may balik ang iyahang pasyon sa pag-arte human niya makatrabaho si Maricel Soriano sa maabot ni nilang pelikula nga Life After You. Matod pang Bila, nakapakapukaw pag-usab sa iyang gana, sa iyang gugma sa acting ang iyang experience uban sa veteranang aktres. Mapukaw, yun kay ma-pressure man. Bitaw nang makigduwa kag mga banggiitan dong kinon. Magana gyud ka kay ma-pressure man ka. Alas 8:54 sa Kabuntagon, arita sa kahimtang sa panahon. Monitoring sa pag-asa sa tulo ka bagyo sud ug gawas sa nasod. Alas 2 karong kadlawon, Agosto 20, ang tropical depression nga nining padayong gimonitor sa pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Nahimutang kini sa 380 kilometros north sa Itbayat, Batanes. Samtang ang laing tropical depression gawas sa Par nahimutang sa 1,100 kilometros sa west sa extreme northern Luzon. Ug ang tropical storm nga Saudil na monitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga nahimutang sa 2,970 kilometros east sa northeastern Mindanao. Ang balita sa lakat sa panahon mo ay hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita dinhi sa atuang tulumanon. Bantay Balita Ngayon. Ang atong mga balita hinikay gikan sa lawak balitanan sa Bantay Radio Newsroom. Pinagi sa ato ang kabantay Fred Litihio. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog nga produktong Lacto Puffy. Inyo ning mapalit sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Ganahan mo, pwede sa mapalit ninyo online, naa sa comment section ang link kung asa ninyo mapalit. Atong mga balita gidalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Salamat sa itong mga kauban. May padangat sila mga report karong buntaga. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Rosete. Itong mga partner station, 95.3 One Heart Radio DYAJ, 102.9 South Radio. Mornings mga tagal Dakbayan sa Karkar, Heritage City of the South. Sangan sa kitibok ang Puersas Bantay Radio Cebu, pinamuruhan sa to ang CEO Engineer Gigi Sanchez, pinabagan sa to ang Vice President for Administration Attorney Miko Sabaliero, ato ang Station Manager June Carillo, ato ang Technical Partner diri sa to ang Masters Control Kinon Sinisa. Yan lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Sa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.